vlog. So for this video nga po is may gagawin po tayo. So ito pala yung aming munting tindahan guys. Ayan po, may laman na. Lagyan po na natin sa hapon. So maging gawa pa. At may lalagay pa tayo guys. So sa ngayon is gagawa muna tayo ng ating lagyan ng patungan po natin. So lalagay ko muna para utiksin. Medyo malaki siya. Para mamaya is ilagay natin sa loob. So lalagay muna ako ha. Lagay po natin mamaya sa akin dito ha. Lagay natin mamaya sa lagayan. Dati. Ha? Adjust muna tayo guys. Kasi yung ginagawa. Yung nakatagal yung puto lagarin. Kasi tayo mga puto lagarin natin. Kapagtsagan muna natin. Pagayan ba yan? Ha? Pagayan? Hindi, nagsiyak lang. So guys, hindi po natin ang paglalagarin. Medyo matagal-tagal kasi dahil medyo makon yung lagarin natin guys. Dahan-dahan lang para hindi po matagin-tagin kami. Kaya po pantay ang iman natin guys. Hindi natin nabusin so baka nalagay na mamaya. Makunat siya kaya yung tao. Kaya medyo malapit. Medyo pa naman lang. Makunat, makakon yung kahoy natin. Mapurol pa yung laganin natin. Pagtsaga na natin yung lagarin rito. Kaya natin pagtsagaan dahil mapurol ang laganin natin.
Sa lingkod din natin guys. Pantay natin para matagal-tagal na yung isang bago matapos. Ito yung lagani natin. Hintayin mo na pahinga guys, dahil ito muna ito natin. Nalabas. Tingnan natin guys. Tingnan natin yung ating paglalagari. Ito. Kasi yung lagani natin, so kailangan natin magtiyagaan, kailangan kasi natin matapos to para may kabit natin, may lagyan natin yung ibang paninda natin para hindi sa gabal sa daan. Magtiyagaan lang natin to, kaya natin to. ilagay po natin siya. Malaki masyado yung baterya. Ito yung ating lalagay. Balik na rin. Natin talasin pala.
wait na sukat ko pala. Para may sukat na natin sa lahat. Sukat natin sa loob. So wait lang. Dito natin nilalagay ito sa loob. Nakasukat na siya, so hindi na natin kailangan patulan pala ng paa. Lagyan na lang natin sa kapila para natin. Nalagyan ko lang muna ang pag dito. Para sa kapila. Para masukat na natin. Kailangan natin ng tagyan ko na ng kwan sa labas. So dito tayo kukuha na ng pangagas. Yan, tanggalan natin kanina. Ilang natin. So lalaganin na lang natin. Ito. Ito natin ito na naman. Sa pangpaa niya. Lalagyan na lang natin siya ng paa. Kabila na lang po. Naka-ready na po yung sa paa na lang lalagyan natin. Moy? Ganyan mo guys, gumagalaw yung pan natin. Hindi natin ma-sakto masaya ko. Nakadaan-daan lang po yung paglagarin natin para iwas ko sa grasya pa. Lalagari. Pagkatan natin sa para bantay. Tinandaan nito kasi gumagalaw ko yung ating nalagahan dyan, daan-daan lang. Kaya umalit na lang po yung ating nalagahan. Ito yung ating paa na pangdugtong doon. So, lalagay natin mamaya. Kukunin ko lang po yung ating nilagaan kanina. Sinalagay ko yung paa para may lagay natin doon.
nut space na natin pa ako. Tumapa ko natin. Ito nga. Tumapa ko doon. Tandaan nyo lang natin, may bako natin na maayos. Tiga. Kaya may bako na sa tabi mo yung bako. Natin guys, wala tayong ito muna pako natin guys hotel wala natin ayusin tandaan. Bali dalawa po yung ating ipapako kabilaan. Isa-isa lang muna para hindi lagyan pa natin ang isa para medyo matibay-tibay. Tandaan na talaga yung pagpapako natin. So, ale! Okay, nagpapako guys. Yung matilyo namin. Hindi kaganda kasi wala pa siyang kapila pang kanawin. Dahan-dahan. Ilagay natin ng maayos para kung tignan natin kung umubra, parang hindi yata parang hindi pantay yung gawa natin guys. So testingin natin para natin kung maganda.
gagawin natin is alambre na lang natin niya para kumapit. Kulang pa natin kung yung paa. Tutulan mo natin pa yan. Gawin natin is mag-adjust mo tayo sa paa. Medyo malaki. Ganagamit tayo ulit guys. Nagari natin. Nagari natin. Natanggal po. Medyo damihan natin kasi yung pako natin maliliit. So kailangan damihan. Matanggal siya. So tuloy natin ako lalala. Iwasan natin dahil po. Pwede yung putelik. Thank you.
yung pakin. Mahirap. Maganda na. Dalawang pakin. Tingnan natin ulit. Ulan natin siya ulit. Balik siya naman. Baka tayo mamamatay niya. Guys, huwag niya yung nagagdurot. Pagkakos na. Pero konti na lang ito. Ay, naka. So, bukan natin ulit. Ito na. Ayan. So, sakto na guys. So, pwede siguro ito. Dito lang natin ilagay yung ating mga bali isa pa, sukat pa natin yung isang isa pa pala yung isa pa na project natin. So siguro yung aming pantakip guys dito. So isusukat lang muna natin parehas siya. So ito yung gagamitin natin pantakip dito sa harapan. At sumay ka. So, lang ako na ayos. Tignan natin kung kasing sukat siya na para hindi na natin siyang putulan. So, pwede na. Hindi na natin siya kailangan putulan. So, pwede na ito gamitin natin pangharang muna. Pansamantala. Para hindi gano'ng mabigat. So, ito muna natin ang gagamitin ng pangharang. Sukat ko lang para kailangan putulan. Ito lang muna pansamantala.
para may pangarang lang tayo sa loob. Hindi naman pwedeng pabayaan natin sila ng matuwang-wang. Ang government so, kailangan natin talaga ng tuwakan. Balik ko dalawa. Ganda natin siya kung paano natin siya ilagay para hindi siya gabal. So, lalatan ko lang muna para maganda. Lagyan na po natin siya ng kanawakan para hindi po siya mahirap. So, paklasin na natin ito. Para ito muna yung ating gagawin pang-ikan. Dito naman. Tapos elambre na lang natin. Pwede siguro. Ganito naman guys, hindi natin. So, kailangan diskarte natin ito para matapos natin. So, may magandang diskarte natin ito para sumakoy lang. Tapi ya. Mali yung ating kabit kanina. Paklas natin. Mali yung kabit. Sabihin natin ang ating engineer. Palitan natin yung kinabit natin kanina ito. Maliit. Kaya ilipat pala natin na sagabal po siya sa ating lalagyan. So, nilipat lang naman natin siya sa kabila. So, maliit na siya. Tanggalin din natin. Kasi medyo tumatama siya. Kita na niya yan. Ayan. Ito natin siya nilipat na. Para hindi sasagapan. Kapila lang natin. Ang mali yung dating lagay kanina, sagabal ko sa natin ang isang pako dyan po. Tumagos ko yung ating isang pako natin.
kailangan sa magpako is dahan-dahan lang kasi minsan yung pako natin tumatalsik. So kailangan need mo lang na dahan-dahan lang yung pagpako natin. Dating. Lagyan pa natin siya ng pako. Medyo malog-alog. Ibay naman. Medyo mahinang klase, maliliit lang sinalagay natin. So kailangan din mag-cut ng pako para medyo matutulay. Yan, so medyo ibig siya ng konti guys. Nalit po kasi yung ating nilagay na pako. So pumila ko na medyo mas malaki. Para medyo matibay-tibay siya guys. So subukan natin ulit nilagay. Ito lang yung po natin. Put lang natin yung ating paa para gumanda po yun. Gusto niyo man manilok? Kasama. So ayun talaga. Ayun, hindi siya tatapat. So yung ating tansya na naman yung shot. Ayan ako. Ilagay natin ang konti para pumasok. So, wait guys, bigyan natin ulit. Palitan natin. Punit pa natin lagayin guys dahil sobra po yung ating ginawa. Bigyan na natin siya ng awa para mali yung tansya natin kanina kasi nga yung sukat natin wala eh, sukat pa lang ito yung ginawa natin. Kailangan natin ang nag-arrange pa ulit. So medyo natagalan tayo guys. Kailangan natin ang medyo maproduce yung laganin natin. Wala man tayong mayroon na laganin kasi nga wala sa yung ibang mayroon natin. So kailangan yung laganin na ginagamit natin. Konti na naman para tapos yung ating project. So bukas iba na naman. So need natin tapusin para magamit natin ang project.
mga gamit na to kasi hanggang dito lang tayo. So mali yata yung pa natin, so babaguhin na naman natin. So ang gagawin ko is papako ko na lang. Para mailagay natin niya. Maganda pala yung medyo mataas. Magkita-kita yung paninda natin guys. No? Maganda ganito no? Mababa. So, ang gagawin po natin, papalitan na naman natin siya para nakahap. So, may naisip akong idea pero kulang mo na naman. Pero mas maganda medyo mataas, hindi kasi nakikita pag sumaba masyado ito. So, itong ginagawa ko is i-adjust ko na lang para medyo mataas. So, ito lang nagawa natin isa. Medyo inabot pa tayo ng kumakakad. Last natin para matapos na ito ngayon. So, kailangan na natin ng pako ng malaki. So, wala na yan tayo yung pako malaki pa. Ano pa? Pako ko na dito para mamaya dyan ko na ito. Tinatansya, so isa. So, ano guys, subukan na natin. Okay. So, ito pala yung ating nagawa guys ngayon. So, binago ko dahil na mali yung ating tansya kanina. So, ipapako ko na dito. Mali. Hold mo. Hold to hold. Tulak mo. So, ipapako ko dito kasi mali yung gawa natin. So, mas maganda to kanina. Hindi naman natin to na nakahang. Para medyo mas maganda sa tignan. So ayan nga po guys. So mas maganda sa tignan ganito kanina. Yun yung bababa, ito tinasan natin ng konti para yung paninda natin is kitang-kita. Kasi kanina po mababa masyado. So ito okay na po ito. So lagyan lang natin ng maraming pako para yung batibay-tibay siya. So, kailangan natin ng maraming pako na tumibay. So, yung pako natin din yung sa lilit di uno lang to. So, need natin damihan para kahit sabihin mo hindi po mabigat yung ikakabit natin, kailangan natin ng damihan ng pako para tumibay-tibay yung pundasyon. So, para matibay-tibay yung ating ginawa. So ayun nga po, di ba? So kailangan pala natin ng i-alambre dito guys para tumibay-tibay. So yun po yung maliit na pa natin. So mag-add po tayo ng alambre doon para medyo matibay-tibay. So bigyan pa natin ng isa. Ayan, natapos natin yung ating quad. So, ang kailangan na lang natin is maglagay po tayo ng alambre kahit pa paano pagdagdag ng suporta para tumibay-tibay po siya. So,
na lang po natin i-alambre sa labas. Yan kahit paano is may tibay siya guys. So need lang natin i-plies para kahit paano mapad po yung kapit ng ating pinagpakuan. So dalawa na lang ilalagay natin para kahit paano maganda-ganda. So wala tayong plies, manghihiram pa tayo. Plies ba tayo doon? Wala. So ito pala yung ating slice, gagamitin mamaya. So lagyan natin ng alambre sa slice para may tibay naman yung ating gawa. So ayun po guys, doon tayo sa labas para doon po tayo magpa-flash ng alambre guys. Tara! Bali ito po yung ating inalambre kanina. Nalagay na lang natin para yung matibay-tibay siya. Tigan na natin pag alambre kasi maka natin yung matansya natin yung Ben! Sumabit yung ating alambers. Malalagyan pa yung ating ginawa. Tibay naman po siya. Ako yung nilagyan natin dito kasi sa kabila kasi nga wala pong bakal dito. Ayan po, nahuli yung kilit eh. Ayan. So ipa-flash na lang po natin siya para kumapit siya ng gusto. Yan guys, so hindi natin putulan kasi para hindi tayo matusok. Adjust natin. Tuloy pa natin yung matusok ko pag tinitanggal. Ayan guys, so para natin pasok sa loob para yung mga bibili mamaya makuha. So ito pa isa, balik dalawa po yung ilagay natin para yung na tumibay guys. Natin ito kasi paano ang dagdag ko dito, ang dagdag halang natin ipasok sa loob para hindi ko nakakatusok so ayan, so nagawa na po yung ating isang project guys. So kahit paano nalaganda naman yung ating nilagay na lagayan ko ng ating mga kanso. Bukas may lalagyan na naman po natin tayo isa
So kulang pa nga itong nilagay natin ng mga patungan po. So baka bukas maglagay ito ulit ng isang kahoy na naman para mapuno naman yung ating tindahan. So nakita nyo yung pag-guess ko, konti pa lang yung laman ng ating tindahan. Sana po access nyo yung ating munting tindahan guys. Lagyan pa natin ng mga ibang paninda. So makita nyo medyo maliit siya. Pero sana po lagyan pa rin natin siya ng. So ito lang yung nagawa natin ngayon. Tiba-tiba naman na siya. Pero hindi natin pwedeng napakabuti na ako din. Maliit lang yung ginawa natin. Siyempre may init. Mapurol pa yung ating lagari. Nabuti tayo ng mga ilang paglalagay natin. So baka bukas may pa na maglagay tayo ulit. May lagyan pa natin kahit sa ngayon pa kasi konti pa lang yung ating puhunan. So paumpisa lang po natin magbukas kahapon. Kaya sana bukas so sunod pa na ako malagyan pa yung ating paninda. So ito po yung let's go. Dito tayo ng ating adobo sa gata ng manok. So ito yung ready na po yung ating so pagka nagluto guys, so kailangan natin unahin yung luya. Kailangan natin i-gisa lang hanggang sa magkulay dark siya guys yung luya. So damihan natin ng luya pag kayo nagluluto ng manok. So kasi dinadamihan ko ng luya para matanggal po yung lansa. Antay lang natin siyang hanggang sa mag golden brown po yung luya. Saan natin nilalagay yung so magluluto tayo ng adobong manok. Ayun so gagawin natin spicy adobo yung ating manok. Ayan guys, so natin mag golden brown yung ating luya. So natin ilagay yung ibang ingredients guys. So ayan, so after po yan, so nandito na po yung ating ibang ingredients guys. So pwede naman natin siyang pagsabay-sabayin na, depende naman sa inyo kung gusto nyo, pero sa akin so pagsabayin ko na. Nilagay ko na rin yung sili guys para first sili pa lang po yan, mamaya lalagyan pa na natin ng uli ng sili. So haluin lang natin siya guys para kumalat po yung so ang ginamit ko pala ngayon margarine, hindi po ako gumamit ng mantika. So susubukan ko na masarap kasi yung paggisa ng margarine lalo pag sa mga hati yung gagawa ka ng spicy chicken. So masarap po yung butter margarine yung ilagay natin. Butter ba yun? O cheese para medyo mabango yung lasa. So halu-haluin lang natin siya. Mabango yung lasa. Para mabango yung lasa. So halu-haluin lang natin siya. So gisayin natin ng konti. So after nating mahalo, so syempre lagi po yung ating chicken inasal. So ito po yung ating pinakuluan. So pinakuluan ko na yung ating chicken para mas mabilis po maluto. So halo-halo po ito. May paa, may laman ng laman. So ano natin guys. So huwag natin ilagay yung sabaw kasi nga malansa po yung sabaw. Pinagpakuluan natin. Tatapon na lang natin ito. So mix lang natin para kumalat ko yung so pwede naman natin maglagay na lang ating ingredient po yung magic sarap. So hindi po nawawala yan sa ating luto magic sarap para lumasa palalo yung ating luto. Ayan, takpan mo natin para po yung amoy niya is hindi kumalat.